The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at Davao. Kayo ay nanunood sa Banateros dito lang sa SMNI. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. Ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. Ako, meron tayong matinding kasama ngayon. Talagang ito yung mga hinahangaan natin dahil ito yung mga walang takot at talaga naman buong-buo ang mga loob. Actually, mas may balls pa ito kaysa dun sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Ayan, si Doc Lorraine Padoy. Maraming salamat, Dada. Good evening, Dada, JD, and Coach Oli and Jay. At magandang gabi sa aking mga kababayan. Maraming salamat at sinasabayan nyo kami dito sa Banateros. Yep. Okay. At katulad ng lagi natin sinasabi, dito, pag tama palakpakan, pag mali, banatan. At yung ating issue pa din dito sa KOJC, Madam, itong si Senator Bato de la Rosa ay nagsabi na sa PNP na tigilan na yung harassment. Nawala sila dyan sa harapan, pero nakaisip sila ng ibang paraan kung paano makapangharas at maghasik ng terror dito sa compound. Ayan, nakikita nyo yung pag-jogging nila dyan na imbis na nakakatulong sa Davao, lalo pang nakakaabala dahil nagkukos ito ng traffic. Busy itong kalsada na ito dahil itong kalsada na ito ay national road at malapit sa airport. So nakakaabala itong mga ito at talaga naman makikita natin hindi nakakatulong sa komunidad. Master Judea. Yes, correct, Boss Dada. No? Kasi eto wala namang problema yung mag-exercise. Nararapat lang naman yan kasi mga pulis po sila. No? Pero there's a right place to do that, di ba? Merong mga kampo, merong mga field and all that. Hindi dito sa harap ng Kingdom Nation na hindi natin malaman kung ano yung purpose nila. Sa tingin ko dito, parang nangaasar or nananakot, but they fail. Kasi hindi naman nakakatakot yung ganyan. Actually, nakakatawa yung ganyan eh. Magja-jogging sila sa ganyang mga lugar na dinadaanan ng iba't ibang uri ng mga sasakyang panglupa. So, tingnan nyo, mga kababayan, kayo na po ang umusga. Actually, ako nag-check kasi ako ng mga comments sa post na ganito at natatawa nga yung mga tao dahil parang ginagawa daw mga uto-uto itong mga pulis. So, sa akin okay lang yung exercise. There's no problem with that. But the thing is, dapat ginagawa yan sa tamang lugar. Hindi sa kalsada na kung saan magdudulot po tayo ng pagkaabala ng mga sasakyan. Yan. Pwede ba mag-respond? Sige po. Kasi yung 'di ba sinimulan mo, Dada, na yung sa Senado yung hearing kay Senator Bato. Pinuna na sila ni Senator Bato Sinabihan na sila, 'di ba, na wag kayo ganyan, dapat part kayo ng community na hindi natatakot kasi ang biyahe ang history ng PNP nung panahon ni Marcos Sr. nawala ang tiwala ng tao sa pulis dahil si Marcos katulad ng anak niya abusado, tinuruan talaga, kinurap ang mga institutions natin. So, as a result of that, nawalan talaga ng tiwala ang taong bayan sa mga institutions natin, sa AFP, sa PNP, sa mga police. And as a result of that, nung natanggal na si Marcos, nag-moral recovery program ang AFP at ang PNP. Pero dahil dito sa president na ito,
ayan na naman, nawawala na naman ang tiwala natin sa mga pulis. No, even while the hearing was going on in Senate, no, nasinabihan sila, on that day itself, lumusop na naman sila, 'di ba, dun sa may Tamayong. Tapos meron na naman mga barel at sa mga IP na naman. So, ano nakikita natin dito? Mga pulis yan, but we have to look past them. At makikita natin dapat dito ay si Bongbong Marcos, pasista siya. Sa kanya nang galing ang mga utos na ito at wala kang naririnig sa kanila dito sa president na ito na tigilan nyo yan, pang-aabuso yan, pagre-rape yan, paggagahasa sa mga karapatan pang tao ng mga nandyan. No, so, yan ang nakikita natin dito. Si Bongbong Marcos ay katulad ng tatay niya. At ang delikado dito, brothers, ay sinisira niya ang mga institusyon na hindi na naman natin alam paano natin ito babawiin. Kasi napakatagal nung journey na yan. Asawa ko nasa PMA siya. No? So, tinuturo yun sa military school, hindi ko to opinion. Na sinira ni Ferdinand Marcos Sr. ang mga institusyon natin, ang AFP, he was the one that corrupted it. Na ngayon naririnig din natin, ginagawa ni Bongbong Marcos, no? Through his speaker na bumababa on the ground at nagbibigay ng bribe money sa mga commanders natin. Sinisira niya itong mga men of principle, no? As a result of that, instead na pagkatiwalaan natin sila, natatakot tayo sa kanila at nagngingit-ngit tayo, 'di ba? And that, ano ang implikasyon noon? Yun ang pag-usapan din talaga natin. Yan ang atraso ni Bongbong Marcos, no? So parang Ma'am Lorraine, umuulit lang. Yes. History repeating itself. Yes, pero kung brother, yes. Hindi natututo etong si Marcos, sana yung mga pulis matuto kayo sa nangyari. Kasi tama si Ma'am Lorraine nasira ang pulis before tsaka AFP dahil doon kay senior. Tapos ngayon, uulitin, papayag ba kayo? Tatandaan po natin 6 years lang po ang presidente. Temporary lang sila dyan. Pero kayo, kasama na, baka mamaya may mga anak pa kayong nag-aaral na may pangarap maging pulis or maging sundalo, nasisira na yung institusyon. Pag alis niyan dyan, paano na yan? Kaya sana manindigan kasi, alam mo Ma'am Lorraine, ito lang naman itong mga pulis lang naman, maraming matitinong pulis, di ba? Vast pero majority. Di ba? Ito lang pero sana manindigan sila para hindi nila nasisira yung lahat ng imahe ng mga pulis. At saka yung yung implikasyon nun sa bansa natin na yung duty bearers ng batas ay sila mismo ang lumalabag sa batas natin. Ano ibig sabihin? Nakatakot ang implikasyon nun. At hayagan sa harap ng Kongreso, sa Senado, nagsisinungaling noon si Torre at si Marbil. Diba? So, ano implikasyon nun? Yung leadership, ganito. Bakit? Kasi ang president, ganun din, sinungaling din. At walang moral ascendancy, no? At saka sobrang yung ginagawa nilang paninira sa bansa natin ngayon, no? Ayun. Jay. Tsaka maidagdag ko lang Ma'am Lorraine, napakabastos nila. Yes, walang talaga. respeto. Yes. Dahil nung pinagsabihan sila ni Senator Bato de la Rosa na baka pwede umalis kayo dyan sa harapan ng KOJC, sumunod. Pero ngayon nandyan na naman. Yeah. Kanina, pagpasok natin, nandyan na naman sila. So, kung usapang dignidad lang, nakikita na natin na wala silang ganun. Lalong-lalo na dun sa mga nag-uutos or nag-uutos sa kanila. Yung pinaka-leader nila dahil ultimong senator na natin, senator ng bayan yan, si Senator Bato de la Rosa, sinunod nila, saglitan lang, pero bumalik na naman sila ngayon. Tama. Kaya dito mo talaga dito mo talaga makikita itong mga pulis na to. Actually, itong nagja-jogging, nakikita ko na hiyang-hiya sila sa ginagawa nila. Yeah. Yes. Hiyang-hiya sila sa ginagawa nila at itong mga pinuno nila, wala silang pakialam sa mga nararamdaman at dignidad nitong mga pulis na inuutusan nila na gumawa nito. Kasi nga, may hierarchy So ngayon, kaya dito tayo ngayon magbabase ng tanong, sino ba talaga ang sinusundan ninyo? O sino ba talaga ang gusto ninyong protektahan kayong mga men in uniform? Ito bang mga amo ninyo? Ito bang mga opisyal ninyo? O mga Pilipino? Yan ang tanong talaga. Tsaka sinasabi nila na itong nakaraan merong statement si General Marbil na yung kanila daw war on drugs ay
ipagpapatuloy nila, pero iibahin nila yung approach kasi daw they follow rule of law at saka human rights. Anong ginagawa nila dito, Doc Lorraine? Yeah, again, yung mga ganyang statements ni Marbil, no? Tsaka sinusundan siya ni Torre as usual, pasaring na naman kay President Duterte, 'di ba? Puro politika na lang ang inaatupag nitong mga ito. No, gusto kong susugan yung sinabi mo kasi mahalaga 'yon. Yung tinitignan mo yung jogging nila, no, na parang nahihiya sila, no? Ito yung sinasabi ni Cathy Binag, no? Yung whistleblower na sinabi nakita niya si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos na nagsusnort ng cocaine at nag-offer, no, nagpupush ng drugs kay Cathy at sa mga anak ng ibang tao, no? Si Cathy ang whistleblower niya. Sinabi niya itong mga elitistang nakaupo ngayon, no, sila Anton Lagdameo, ganyan ang palakad nila. Ang tingin nila sa PNP, private army nila yan. Wala silang pakialam tungkol sa dangal at kung bakit nagpulis ito, kung bakit nagsundalo itong mga ito. Na marami sa kanila dyan, vast majority, ang nandyan sila kasi totoo yung pagmamahal nila sa bayan. Alam ko yan kasi asawa ko sundalo. So, all those times when my kids were growing up, na maliliit pa mga anak ko, bit-bit ko sila. Tapos aalis ang asawa ko, kahit ano pa drama gawin ko, kahit iyak-iyak pa ako, aalis siya. Kasi kailangan niya protektahan ang bansa. In other words, ang punto ko, ang training talaga nila ay magkaroon ng yung dangal na talagang poprotektahan ang Pilipino, ang mamamayan. Pero ito, ninanakaw ni Bongbong Marcos sa mga men and women natin in uniform, yung dangal nila, kinukuha niya. Kasi ang tingin nga niya, mga private army niya to, mababa ang tingin niya. Mababa ang tingin, yung sinabi ni Jay, walang respeto. Wala talagang respeto itong gobyerno na ito sa Pilipino, mga bastos. Kahit sa mga sundalo, napakabastos nila. Sa police, napakabastos nila na pinapagawa nila yung ganyan, no? With regards pa rin dito sa pinag-uusapan natin, parang wala po kasi tayong presidente na masasandalan ngayon. At ang pinakapangit na ginagawa ng presidente natin ngayon sa Pilipinas ay yung wala siyang ginagawa. Di ba? Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, every time na may mga ganitong issue, automatic si PRRD ang umaharap niyan. Pero ngayon, ni isang salita, wala po tayong marinig sa kanila. Pero katulad nga nung katanungan ni Boss Dada kanino po ba ang loyalty ng ating mga kapulisan? Sa taong bayan o sa bansa? O sa mga politiko na naghahari-harian dito sa ating bansa? So remind lang po natin ng ating mga kapulisan na let's just go back to basic. Kung ano po ang mandato ninyo, kung sino dapat ang inyong pinoprotektahan, hindi po kayo magkakamali. Napakasimple lang po niyan. Yung loyalty po dapat ay nasa bayan at nasa mga Pilipino. At, okay, so wait, yung kanina, ma'am, na ipagpatuloy ko lang muna, ito tanong po ito. Ito po bang punishment, ito po bang ginagawang jogging diyan sa labas ng KOJC compound? Ito daw ho ba ay form of punishment ng mga kapulisan dahil nalusutan sila na makapag-serve ng warrant of arrest itong mga taga-NBI? Di ba? So yun po ang tinig-tinig natin, na ito ay punishment daw di umano. Kami po ay nagtatanong. Master Judea, sundan ko yan. Kasi yung kay Cathy Binag na nakita daw niya kung papaano itong mga elitista na to mang-punish ng mga tao, pinatatakbo sa dagat, binabaril, ginugulpe, sinasampal. So, itong nangyari ngayon dito na pag-jogging-jogging ng mga kapulisan na yan, di umano parang naririnig-rinig natin na form of punishment daw ito. Kasi may kita mo, napakahirap niyan. Actually, ang sinabi pa nga daw nila nung nakausap sila ng mga tiga rito, 20 kilometers ba per day ang kailangan nilang takbuhin? Yung layo ng KOJC at saka ng Camp Katitipan, 2 kilometro lang yan So, 10 beses silang mag-iik. Wala pa actually. So, hindi natin alam kung ano talaga trip nitong mga ito. At kung kayong mga pulis, feeling nyo nabababoy naman na yung inyong dignidad, bakit kailangan nyo pang tiisin? Di ba?
So, Master Judea, ipasok mo yung balita natin. Okay, so walang humpay sa kakakuha ng videos at photos ang mga KOJC missionary at mga ganap sa labas ng KOJC Central Headquarters. Ang mga hinihinalang miyembro ng Military Intelligence Group na ginagamit ng Philippine National Police para kay Vice President Sara Duterte na may kaparehong karanasan. Modus ania ito ng mga kapulisan laban sa mga taong nais nilang iharas. Si Jason Rubrico, nagbabalita. Sa kabila ng naganap na Senate hearing kaugnay sa labis na puwersa na ipinakita ng Philippine National Police laban sa The Kingdom of Jesus Christ, hindi pa rin nahihinto ang patuloy na surveillance at casing ng mga pinaniniwalaang tauhan ng Military Intelligence Group o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Gabi ng August 14, 2024, namataan ang dalawang lalaki na nakapwesto sa labas ng tanggapan ng isang mining company na nasa tapat ng KOJC Central Headquarters na tila parang kasama ng mga pulis na nakaposisyon din doon. Panay ang kuha nila ng mga video at picture ng mga KOJC missionary at mga sasakyan na labas-pasok ng nasabing religious compound. Gumagamit din sila ng binoculars. Nang lapitan ay panay na ang kanilang tanggi na kumukuha sila ng mga video at litrato. Di nga rin daw sila magkakasama. Taliwas naman sa mga kuhang video sa kanila. Kanina pa po namin kayo nakikita ng picture doon. Naman tanawan mo ma'am nga walay picture. Hindi kasama po ninyo. Bakit po? Ang isang kasamahan naman nito ay nagtago sa halamanan at kunwaring may kinakausap sa cellphone habang lumalakad papalayo. Sir! Sir, kanina pa po kasi namin kayo nakikita na nagpipicture po dun sa ano namin. Ma'am, wala ma'am. Hilom po ma'am. Kaya nakukuhan ma'am. Mas importante ma'am. Mas importante? Oh yes ma'am. Pero kanina pa po kasi namin. Ma'am, kaya lang ma'am. Kung anak na kukuha na ni ma'am. Sige, huwag ka muna maglakad. Ma'am, gusto mo ma'am. Sandali. Kasi yung anak daw niya, sandali lang. Wala, nagkuwari na namin mga MIDB, mga ISAP. Nagtataka lang po kasi kami. Kanina pa po kayo video ng video. Doon sa lugar po namin. Hindi po namin alam. Baka po kayo ay PNP, NPA. Sinubukang humingi ng tulong ng mga KOJC missionary sa mga pulis na nakapwesto doon dahil gaya ng kanilang palaging kinakatwiran ay nandun sila para sa police visibility at makatulong tuwing may mga insidente. Pero Sir, magandang gabi. Sir, kayo, sila po ang opisyal? Any concern? Po, nandito, na meron kayong mga question, query po ma'am. Kasi meron po akong COP. So siya po yung may karapatan na magsalita, hindi po kami. Ma'am, sabi niyo po kasi police visibility, right? Yes ma'am, nandito kami with mobile ma'am kasi ano dito, may mga disgrasya, may mga concern na dito din sa area namin. Kami ang nag-a-assist ma'am. una nang itinanggi ng mga kahina-hinalang lalaki na kasamahan nila ang mga pulis. Pero nitong madaling araw ng August 15, 2024, bumalik ang mga ito sa tapat ng KOJC Central Headquarters at nakuhanan sila ng video na nakikipag-usap na sa mga pulis na una na nilang itinanggi na kasama nila. Para kay Vice President Sara Duterte na may kapareho ring karanasan, modus ania ng mga pulis ang pagkikasing at pagsasagawa ng surveillance. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. Una na rin pinuna ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang maling ginagawa ng mga kapulisan para lang maaresto si Pastor Apollo C. Kibuloy. Interquest na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Halos lahat na ng tao ng Davao kinakalaban na nila, hinaharas na nila at kanila nang ina-antagonize. Mali po na approach yan. Maling-mali na approach yan. Dagdag pa ni De La Rosa, nag-aaksaya lang ng resources ang pambansang pulisya. Aniya, injustice ang kanilang ginagawa sa Davao. Hinahanap mo
isang tao, 4 na tao na may warrant of arrest. Granting na yun nga, duty niyo yan, nahanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City na parang hinaharas na niyo palagi, nagsushow force na lang kayo palagi. That's a waste of resources. That's a waste of resources actually. You intimidate your own people, gano'n na pala. Kasi hindi niyo makita yung hinahanap ninyo na may warrant of arrest, i-intimidate na niyo ang kalahatan ng mga tao. That's unfair. That's injustice. That's unjust sa mga tao ng Davao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Alright. So, yun. Ang lupit eh. Nakakahiya yung ginagawa nila. Ang galing eh, no? Mukhang gigil na gigil ka. No. Sa akin kasi I look past all of this and I see the president all the time, no? Sa akin this is a symptom itong ganitong buffoonish, no? Para mga clowns, para mga payaso ang pulis ngayon na hindi ko na-experience nung panahon ni President Duterte kasi hindi ito magiging posible sa isang pangulo na katulad ni Duterte. Posible lang ito sa president na napaka-weak katulad ni Marcos, no? I don't even think he's aware 100% kasi nga ang nakikita ko dito yung cocaine use, no? Di umano ng president natin na sinabi din ni Cathy Binag, ito yung style nila Anton Lagdameo. Yung ganyang mga style, pa casing-casing, yung nanghaharas, nang i-intimidate, small town politics, no? Itong mga ito, hindi sila national level talaga. Tsaka nung pag-upo pa lang nila, nakita naman talaga natin, mga lasing na lasing talaga sila sa kapangyarihan. At yan yung nakikita natin, no? I will always look past itong mga pulis na ito at yung mga nakakatawa na yan na nakakaawa ng mga pulis natin at makikita ko si Bongbong Marcos nalulung sa droga. Yan ang nakikita ko. Jay. Yun. Ito, shoutout dyan sa mga kapulisan na nandyan ngayon sa labas. Naalala niyo yung tinanong ko kay Senator Bato de la Rosa? Yung tungkol dun sa baka mamaya gayahin yan ng mga normal lang na tao at gawing para lang sa maging normal na lang. Sa panggugulo or magpanggap sila na pulis para lang sa kanilang sarili nilang intention. Katulad niyan yung dalawang nagpi-picture na yan. Malamang sa malamang kung mga pulis din yan eh. Mga yan yung dalawa na yan. Kasi unang-una, alam naman nila na may ganyan na sa KOJC compound. Tapos magaganyan pa sila. Gagawin pa nila yung picture-picture na yan. So yun nga kagaya nung sinabi ko kay Senator Bato de la Rosa, ay baka gayahin ito ng mga tao. Eto nga lang, ang pinagkaiba, hindi sila naka-uniform ng uniforme ng police. Pero may kita naman natin dyan sa video, parang close si Madam tsaka si Kuya Parang matagal nang magkakilala, no? Kasi biruin mo, isa kang pulis, maikipag-usap ka ng ganyan sa isang normal or pangkaraniwang tao. Parang napaka-posible naman natanan. Kaya alam nyo, kahit na ganyan yung ginagawa nyo, hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi maniwala na or wag nyo kaming gawing tanga dahil halatado naman na yung ginagawa nyo ay isa yan sa mga parte ng pang-aabuso nyo dito sa KOJC compound. Lumalabas talagang gawain talaga nila yung harassment kasi nangyayari daw to sa kwento ni Ma'am Cathy, tapos kahit dun sa Maysug ganyan, 'di ba? Yes. Lalagyan ng truck. Tapos, pag pinayagan mo, pag natuloy yung Maysug, asahan mo yung pumayag na politiko, suspendido, kakasuhan, or uungkatin ng kaso. Diba? Meron nga dyan pumayag na, private owner, okay na, bayad na. Biglang sa araw ng rally ng Maysug, biglang umurong. Ganun sila, haharasin kanila. Pagka hindi kanila makuha, haharasin nila. Itong pagja-jogging, tingnan ninyo. Ito ay lumabas parang na-insulto sila at mga pulis sa NBI. Kasi pwede naman palang pumunta dyan sa compound ng Kingdom ng maayos. Wala nang pautot, wala nang drama, wala na kung ano-ano.
pwedeng gawin ng tama ng isang professional na NBI. Sa kanila yun kasi galawang hindi sila professional eh. Parang ano ba talaga purpose ng mga pulis na yan? Kasi hindi ko maintindihan kung anong silbi nila dyan eh. Police visibility ba? Ngayong kailangan yung police visibility, wala namang silbi. Nagsumbong ang mga taga-SMNI, wala din naman. Baka mamaya merong magkagulo dyan sa tapat. Yung mga pulis na yan, wala rin pakialam. Baka ang pakialam niyan, manggulo lang dito sa compound ng KOJC. Ang nakikita ko kasi dito, no, brothers, no, na ang Pilipinas naging lawless na, hindi na totoo yung batas dito. At bakit nangyari yun? Nangyari yun kasi ang president natin mismo hindi sumusunod sa batas, no? Very lawless itong president na to. Yung kinuwento mo yung sa Maisog Rally, ano yun? Bill of Rights yun, pinakasagrado ng mga karapatan natin. At saka yung anong ginawa sa SMNI, di ba? Talagang yung operate, talagang sinasilence niya. At saka yung pag-upo pa lang ng Marcos na yan, agad pinatahimik ang media, either binabayaran or tinatakot or both, di ba? So nakita natin sa isang Marcos administration, wala nang karapatan ang Pilipino dito ngayon. No, kami mismo na-detain kami dahil lang nagtanong kami kung totoo ba na 1.8 billion ang travel allowance ni Tambaloslos, di ba? Tapos dahil doon, biro nyo yun, yung tanong na gano'n, para bagang pera nila yon, di ba? Pera natin yun. At saka yan, ito pa, nakikita ko dito, no, looking back at ito, mga kongresista na yan. This is the lowest point of Congress. Yung mga yan si Gaston Bunting, yan si Johnny Pimentel, yung mga yan. Hindi ko kawag nyo bobotohin yan, ha? Pero nagpakita na ng nagpakita na kung sino sila. Ang ibig ko lang sabihin, dahil sa isang lawless president na ang bigat ng kamay sa Pilipino, kahit ito mga ito, lahat sila sumunod. 'Di ba? Kahit yung AFP, yung AFP tahimik ngayon, pero yung PNP, yung Congress, yung pinakamatataas natin na mga opisyal, sila mismo ang nang-aapi sa Pilipino na wala na yung law enforcers mismo, ang silang mismo ang naglalabag ng batas at yung mga pinakasagrado na mga karapatan natin, no? Okay, so tama-tama yun, Ma'am Lorraine, no? Pero dugtungan ko lang din yung sinabi ni Coach Oli kanina na regarding dito nga sa pagpasok ng NBI. Pwede naman po, di ba, matiwasay, ano? Yes. Pwede matiwasay, hindi na kailangan ng ladder, hindi na kailangan na naka-full battle gear. Pero ito kasi, parang ang nakikita ko dito, nabuwisit itong PNP. Dahil kung makikita natin, hinarang ito ng PNP, yung mga NBI hinarang ng PNP, at di bang parang sasadlak sila sa kaguluhan talaga. Parang mamamaril na eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Kung halimbawa nakita nila si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa loob ng sasakyan ng NBI, hindi natin alam, makokontrol siguro kung ano yung mangyayari. Kaya nga ang tanong nga natin ngayon, di ba? Supposedly, ang mga law enforcement natin ay dapat ay gumagalaw ng naaayon sa batas. Pero sa nakikita natin ngayon, even the president minsan medyo lumilihis sa batas na sinusunod natin dapat. So kahit tayo ng mga ordinaryong Pilipino, napapansin natin na medyo lumilihis. So alam ko, medyo si Marcos, Bongbong Marcos, medyo. Actually. Mabait mo ngayon, Master. Medyo mabait ako ngayon kasi nandito tayo sa mababait na tao sa Davao. Sa Davao tayo ngayon. Pero totoo ito, napapansin natin, tayo mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo aral. I mean, wala tayong background sa pagiging abogado. Yes. Pero kung i-analyze mo, mali talaga. May maling nangyayari. Tulad na lang nangyayari dito sa Davao. This is not how it's supposed to be. Hindi ito dapat. Yung nakikita natin dyan ng mga nakamaskara, hindi yan dapat ang ginagawa ng mga pulis. Hindi yan dapat ang nakikita ng taong bayan. Dahil talaga namang nakaka-intimidate at parang nawawalan talaga ng tiwala ang taong bayan sa ating mga kapulisan. May tanong ako sa iyo, Master. May tanong ako. Kung ikaw pulis, no, tapos ang pinaka-boss mo ay hindi sumusunod sa batas. Kunyari, meron siyang, naririnig natin nalulung siya sa droga, sa cocaine, pero hindi siya nagpapa-drug test. Anong epekto sa iyo nun? Meron pa ba siyang moral authority na sabihan ka? Wala naman. Kasi unang-una, alam naman natin na ang
isang tao na nasa impluwensya, dapat ang ginagawa natin. Let's go back to basic, kung ano ang bandato ng mga pulis, yun dapat ang sinusunod natin, at hindi yung mali na inuutos sa atin ng mga leader na paglaon ay mawawala din sa pwesto at tayo ang mapapalautan at malamang sa alamang kayo ang makasuhan dahil kayo ang gumawa ng pagkakamali na yun. Duktungan ko yung komento kanina ni Master Judea. Ang ganda nung nung obserbasyon mo. Kasi PNP hinarang nila, nagkatotokan. Alam naman natin na yung PNP, yung DCPO acting chief dito, hindi, si Marantan ay may issue or may bali-balita na rub out. Hindi ba? So talagang medyo medyo nakakatakot itong mga ganitong kaganapan kasi NBI na to, otoridad na to. Pero hindi pa rin nire-respeto ng mga pulis. Law enforcers are expected to act within the bounds of law. So dapat talaga yung hierarchy maintindihan nila. Correct. At saka alam ninyo, gusto ko lang sabihin sa PNP, nagkamali kayo ng grupo na tinabla. Kasi itong mga taga kay OJC, ang disiplina ng mga ito iba eh. Pag alam nila na nasa tama sila, hindi mo sila pwedeng baliin. Yun ang nakita natin sa kanila at yun yung isang bagay talaga na talagang ina-upload natin sa kanila. Hindi mo sila pwedeng baliin, hindi mo sila pwedeng lokohin, hindi mo sila pwedeng paikot-ikutin. Matatalino ang mga tao nandito. Alam nila na niloloko nyo sila at malas nyo, matatapang sila, handa silang mamatay para protektahan itong kanilang property. Kaya sorry kayo. Kaya siguro panahon na talaga, panawagan na natin yung drug test na yan. Kasi itong mga nangyayari na to, posibleng dahil meron tayong weak leader, dahil, hindi sa nagbibintang tayo. Pero masisisi ba natin ang mga taong bayan kung hindi na naniniwala dahil siya ayaw magpa-drug test? Ngayon nga hindi natin alam kung asan Ang daming nangyayari. Hindi nyo napapansin? Daming nangyayari. Walang kibo. Diba? So asan ba siya? Bakit hindi magpa-drug test? Pero siguro mas maganda na rin, no, Doc Lorraine? Call out ulit natin. Si BP Sara, magpa-drug test na din. Delikado kasi ang addict Kapag ka-addict ka, ano ba usual na ginagawa niyan? Nagnanakaw, nanggagahasa. Walang kabutihan pwedeng mangyari. Alam mo, hindi ko makalimutan yung kwento ni Doc Lorraine. Yung may kakilala siya na pang chemotherapy na lang nung kanyang nanay, pinambatak pa. Si si model siya dati, in recovery na siya, si Lito Gruet. Para sabi ko sa inyo, totoong tao yun, no? Ganun talaga ka. Pinangalanan. So yan ang he doesn't mind, kinikwento naman niya yung buhay niya no? Ganyan ang in recovery siya. In recovery At saka, ang dyan bibihira ang nakaka-recover sa droga. Maraming marami nga tayo nababalitaan, pati anak, nire-rape. Yes. Hindi man lahat, pero pag ang mag-asawa ay addict, minsan, pati anak nila, nag-a-addict sa harap nila, wala na silang pakialam. Kasi it runs in the blood. Ganyan po ang gawain ng mga yan. Ang addict kasi, no, basta at the core ng drug addiction, lalo na cocaine kasi very powerful na drug yan. Cognitive dysfunction. Ibig sabihin, lahat ng cognitive dysfunction, ibig sabihin, lahat ng functions ng utak, wasak na yan. Hindi lang apektado, kundi wasak. Lalo pa kung yung naririnig natin kay President Di Umano, na mula pa nung bata siya, no? May article ang Rolling Stones na siya yung tagatulak doon sa mga Rolling Stones na banda. Yun ang kwento, no? So, ang ibig sabihin nun, ang memory niya, ang learning ability niya, ang judgment niya, perception, yung kanyang impulse control, lahat. At saka prone ang mga drug addicts sa addiction, sa depression, sa paranoia, at saka grabe ang depression ng mga yan pag nagka-crash sila. So ang trabaho ng President, grabe yun. Dapat tip-top, the best Filipino dapat yung nilalagay natin dyan kasi hawak niya yung buhay ng 120 million Filipinos. Siya mismo, buhay niya, hindi niya kaya pag drug addict. Tapos you expect the President to take care of 120 million. So yun ang pag-usapan natin kasi itong mga nakikita natin ngayon, puro simptomas lang yan ng isang President na napaka-weak na ayaw mag-drug test. Pero
Pero tingin ko din, kasalanan natin kasi tayo naglagay dyan. So, kung ako, sinusuportahan ko ang Vice President. Pero gusto ko, magpa-drug test siya. Gusto ko magpa-drug test ang mga cabinet secretaries, ang members of Congress at Senate. Kasi mga politiko yan puro mga budol yung mga yan, di ba? So gusto natin malaman, and the moment mag-test positive si Vice President, I'm going to turn my back on her and withdraw my support from her. And I will ask her to resign. Ayun, maliwanag yan, maliwanag yan. Kay Ma'am Lorraine galing yan, ha? Mamaya, gagalit na tayo naman mukhang bias dito. Lahat. Wala tayong pinoprotektahan. Hindi tayo panatiko. Pero isip natin dagdagan ko yun, ha? Yes. Bukod sa, ako, I suggest lang naman, bukod doon sa mga politiko natin, mga elected officials, siguro sundan na rin ng mga vloggers, political vloggers. Tayo mismo. I mean, kahit, kasi, kailan ba? Isipin mo, salita ka ng tungkol sa politics. Adik ka rin pala, di ba? Tayo mismo, mga political vloggers. Pero second tier tayo. Kasi may sagutin sila. Kunyari si Marcos ay private citizen o bablog-vlog lang siya dyan, di ba? Wala siya. Vlogger din naman siya Kasi itong punto ko dito dapat kahit asang kampo ka, kay Pulahan vlogger ka, DDS ka, Dilawang ka, dapat kino-call out natin yung drug test. Kasi napapansin ko, hindi ito dinidiscuss ng mga Ensimada vloggers. Bakit allergic kayo sa drug test? Kasi nga, wala sa script. Ako hamunin nyo rin si BP Sara magpa-drug test. Di ba? Lagi nyo hinahanap si BP Sara. Kami na, pagka may turo kayo kay BP Sara. O di hamunin nyo rin si BP Sara magpa-drug test kayo mga Ensimada vloggers. Dugtungan ko lang yung sinabi ni Coach. Alam nyo, Coach, kaya hindi yan, kaya hindi nila yan dinidiscuss sa kanilang mga channel kasi nga wala yan sa script. Diba, natatandaan nyo dun sa nilabas ko na video na di umano ay binabayaran ni Romualdez, yung mga vlogger na yan nasa vlog ko yan, no? So, sa mga gusto makapanood, panoorin nyo na lang doon. By script yan, nakalagay doon O, kung ano daw yung nasa script na ibinibigay sa kanila, yun lang yung sinusunod. So, kapag posible naman na ibigay sa kanila yung script na yun, na about sa droga, di ba? Alam ko kung saan galing yun. Wow. Pero gusto ko pa din na kasi sila Ensaymada vloggers, 'di ba? Whatever, kung ano man siya, kung ano man sila, tingin ko din meron din sa kanila diyan na nakokonsensya at mahal ang bayan. Tingin ko meron. Meron pa kaya? Sige na, maniwala ka. Kunyari lang, Hindi siguro meron din. A benefit of the doubt. Meron din. Kunyari tanga-tanga. Hindi kasi yung punto ko kasi dito, sige, maghanap buhay kayo, whatever, I don't care, 'di ba? Baka single mom, 'di ba? Katulad ng iba diyan, kilala natin. Okay lang 'yon. Pero pagdating dito sa bayan natin, paminsan-minsan naman tumayo tayo kasi ang nangyayari sa akin nasasaktan ako. Nakikita ko si Bongbong Marcos, napakabastos talaga ng taong ito, napakabastos na presidente. Ang lakas-lakas na nung ugong na magpa-drug test ka, ni konting response wala, 'di ba? Pero sa isang banda, sobra akong nasaktan, nasaktan sa nangyari sa atin. No, so that ang natutunan ko dito, huwag kang maging loyal sa isang politiko. I'm not loyal to any politician. Kung kasama ko si PRRD, kasi bilib ako sa kanya, naniniwala ako. So, the moment na tumalikod siya at hindi na niya mahal ang Pilipinas, iwanan ko siya. Alam niya yan. Alam ni President yan. So, ang punto ko dito, alam ba natin yun tungkol sa Vice President? Pag tayo ba ay nag-clamor, tayo ay nag-demand na mag-drug test ka, baka katulad din siya ni Bongbong Marcos, no? Baka hindi din siya mag-respond. Yun ang pinakabastos dito na ang taong bayan na mismo na naglukluk sa'yo, Bongbong Marcos, hindi mo kami pinapansin. Diba? Napakawalang respeto. Therefore, naisip ko talaga, Vice President, katulad ka din ba niya? Katulad kayo, so I demand that the Vice President take a drug test, a follicle drug test. Now, I don't know if she will respond. No? Mag-demand na rin tayo doon sa nagpanukala nung batas. Nagpanukala nung batas sa natin, yung tong drug test na ito, mandatory si Pulong. Pati si Pulong, para talagang malaman natin na kayo ay seryoso doon sa inyong mga pinapanukala. Lead by example. Madami ng mga mayors
ang sumagot dito. Ano At talaga? sinabi nila na ano daw, Willing? na willing sila. Si Wow. Magalong ang nanguna. Si Galing. Mayor Magalong nanguna. Yan ang bayani natin. Oo, Talaga si yan ang totoo Mga sa mayors, bayan. Totoo. mga mayors ma'am, mga mayors ang ano. And then merong isa lang na mayor, I think sa Tugigaraw, ang nagsabi na magastos naman daw yata kung gagawing mandatory. So ano magastos? Bili kayo ng mga Rolex nyo, mamahal. Hindi, Yung pero mga Hermes ng mga mayor kabit din- nyo. May mga mayor na hindi magnanakaw. No? So, mabigat talaga yun. Kasi Pero parang mag-drug mga test. 15,000 yan, mga ganon, something like that. I'm not so sure. Alin lang mas mahal? Ganun ba kamahal yan? Alin mas mahal? Parang Yung ayoko sa naman zona mag-drug na 20 million o itong magpa-drug test? Yeah. Isang araw lang yun, ha? 20 million pesos. Kung pinadrug Oo. test pala natin si Bongbong Marcos. Sobra-sobra pa yun. Oo. Okay. Kaya ayan, o sige, ano natin, meron tayong isang balita, nagpahayag ng pagpapasalamat ng KOJC executives sa walang humpay na pagsuporta ng taong bayan sa mga naging kabahagi ng pagsiwalat at paglalahad ng mga maling hakbang ng gobyerno laban sa simbahan. Si Sheena Torno, magbabalita. Halos 2 buwan na ang nakalilipas, pero sariwa pa rin sa isip at puso ng mga misyonaryo ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang takot at trauma na idinulot ng iligal na pag-atake ng mga alagad daw ng batas sa mga religious compound nito. Mga kabataan, kababaihan at nakatatanda ang nangangamba tuwing nakakakita ng armadong pulis sa mga religious compound matapos silang sakta ng mga violenteng pulis noong Hunyo 10. Pero hindi pa rito natatapos ang kanilang pananakot at panggigipit sa KOJC nang magsagawa sila ng walang kabuluhang checkpoint sa harap mismo ng Central Compound sa Katitipan sa lungsod ng Davao. Mga pulis na nakatago sa kadiliman at nakatakip pa ang mga mukha, nakatabong plaka ng sasakyan at ang masaklap, hindi man lang ipiniliwanag ang dahilan ng kanilang mga ginawa. Nitong linggo lang din ang iligal na naman nilang nilusob ang isa sa mga farm ng KOJC sa Ungguyan sa Tamayng, Davao City, kung saan tinutukan ng baril ang mga magsasaka, ginapos at pinagkuha ang mga telepono. Hindi rin inaalis ang posibilidad na muli na naman nilang paglusob sa mga religious compound ng KOJC sa illegal na pamamaraan. Gusto ko lang manawagan na talaga. Kaya the only recourse na pwede namin gawin ngayon ay tawagan ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, ISMINCOM. Kung nanonood at nakikinig po kayo, Sir, General, Colonel, wala na hong magtatanggol sa amin dito sa mga pang-aabuso ng PNP. Diretsahan na ho namin sinasabi kasi mismong si General Torre na nagsabi. Nalulusubin niya. Nalulusubin niya kami. At hindi baling dumanak ang dugo. Ganon siya ka, ganon siya ka gaprutal, kahambog, kabastos. Kawalang walang modo. No. Kung gusto niyo po na talagang mapagsilbi pa sa ating bayan at maiwasan ang isang madugong masaker, tulungan niyo na po ang KOJC. Mga mapapayapang tao ho itong mga ito, pero hindi nila i-give up ang kanilang bahay. Bahay po nila ito. Tama. Punto naman ni Coach Oli, isa sa mga anchor ng SMNI, nasaan na ang mga politiko na kaibigan ng KOJC at ni Pastor Apollo C. Kibuloy? Bakit tila takot na ang mga matataas opisyal ng pamahalaan sa Administrasyong Marcos, lalo sa usapin ng KOJC? Ako nga po ay medyo nalulungkot nung naririnig ko yon kasi posible ito maging madugo. Magiging madugo na ito. Sana merong kumilos dyan na nasa taas na inaantay namin na makapangyarihan, baka naman po pwede na kayong gumitna. Para kay Coach Dada, hindi na dapat pang maulit ang marahas na paglusob na nagdulot ng matinding epekto, lalo na sa mga kabataan. Hindi na po sila papayag na lapastanganin nyo ulit yung kanilang karapatan. Lalaban po sila sa inyo. Ang gamit po nila is yung faith nila at saka yung pagmamahal nila dito sa kanilang blood, sweat, and tears na ipinundar sa kanilang sa kanilang mga ari-arian. Wag naman sanang mangyari yung mga matitinong mga nandito masaktan or mamatay dahil lang dun sa inyong personal na greed. Ang panawagang ito ng mga SMNI anchor at political commentator ay hindi lamang para sa KOJC at maging sa iba pang individual
o grupo na ginigipit rin ni Marcos Jr. Paulit-ulit yung paglabag mismo nila ng batas and they don't care. No, it's very flagrant, it's very brazen, harap-harapan. Like Ma'am Nori said sa Senate nga, no, paulit-ulit yung pagsisinungaling nila. So may I also please talk to yung mga matitino pa na PNP, retired or active. I know a lot of you. I respect so many of you. So many of you are my closest friends, are our closest friends. And I know that you are men and women of honor. And I know that you gave your life to this institution. You willingly gave your life to this institution. At nakita ninyo maraming namatay na mga kasama ninyo, mga tao ninyo na willingly gave up their lives for the PNP to have enjoyed their highest trust ratings under President Rodrigo Roa Duterte. Kaya panawagan ng mga ito sa taong bayan. Siguro manawagan na rin tayo sa social media. Kasi paglusob dito at mangyayari po yan, ilalive po, nakahanda po ang taga-KOJC. Ilalive nila yan. Posibleng ibablock yan at hawak naman ng itong mga pulis kung anumang gamit. No, pag live, kung merong sa inyo, sa mga ating nasa social media, mga kaibigan, i-live nyo rin. Ikalat nyo, tawagan nyo yung mga pulis, tawagan nyo yung mga abogado, itawagan nyo yung mga AFP, mga kakilala ninyo. Tulungan po natin ang KOJC. Nang sa ganon, kumalat lahat bago maputol yung kanilang pagla-live. Kasi I'm sure ipuputulin yan. Sa kabila nito, nagbahatid naman ng pasasalamat ang KOJC executives sa walang humpay na pagsuporta sa KOJC kahit sa ganitong uri ng sitwasyon. Maraming salamat kay Eric at maraming salamat sa inyo sa panel ngayon at yun nga, yung suporta nyo sa KOJC dahil nga sa ating nababalitaan, may informasyon sa muling paglusob o yung Oplan Parokya 2 no, ng mga kapulisan. At salamat din sa lahat ng suporta. Talagang pinagkaloob ng ating Ama no, na para maipahiwatig at mapaalam sa lahat ng mga tunay na nangyayari sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. At yun nga mga bossing, gusto ko lang sabihin sa inyo na the reason why nandito din ang Banateros at si Doc Lorraine Badoy dahil may information tayong natanggap na baka ngayon mangyari yung second wave na yan na sinasabi nilang madugo na pagpasok dito sa Kingdom. Yan ay na-receive natin at kaya nga si Doc Lorraine Badoy ay gustong manawagan sa sambayan ng Pilipino na sana maging kaisa ninyo kami, babantayan natin ito at sana samahan natin ng KOJC dito sa panibagong posibleng harassment na naman sa kanila, Doc Lorraine. Bago nun, gusto kong sabihin sa ating mga kababayan, and I think I really speak for everybody here, no, with the Banateros, na bakit kami nandito, no. Narinig namin, nung nag-meeting kami with the KOJC, na pag nilusob sila, no, gagawin talaga ng PNP, dinig namin may information kami nandito daw si Abalos ngayon. No, Secretary, sige, gawin mo yan. Gusto namin yan. Narinig namin na lulusob na naman sila ngayon. But nung nag-meeting kami last week, ang narinig ko na sinabi ng KOJC, they are going to stand their ground. Willing sila mamatay dito. Hindi sila papayag na sasalingin ang kanilang sacred ground, ang kanilang tahanan. So sinasamahan namin sila, no? Kasi ang ipinaglalaban natin dito ay ang ating bansa, hindi na KOJC lang at ang SMNI lang, hindi. Ang pinaglalaban natin ay ang mga anak natin at ang salinlahing Pilipino. Ang gagawin nila ngayon, sinigurado ng KOJC na kung ano man ang mangyari dito, makakapture ng mga videos yon. So, katulad ng SMNI, ng KOJC, willing kami na ibigay ang buhay namin dito.
Pero sana panoorin ninyo yung video para makita ninyo kung gaano namin kamahal ang Pilipinas, kung gaano namin kayo kamahal, at kung paano, sana ipakita ninyo ito sa mga anak natin, pag wala na kami, no, na ganito magmahal ang Pilipino na sa kanyang bansa. At ganito rin ang ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. At wag na wag ninyo siyang papatawarin. Dito tayo nagkamali na nagpinatawad natin ang mga Marcos. Ngayon, matututo na tayo sa leksyon na itinuturo ng kasaysayan sa atin. Hindi na tayo magpapatawad sa mga Marcos at sisiguraduhin natin na magbabayad sila sa bawat krimen na ginawa nila sa Pilipino at hindi na ulit magkakaroon ng President Marcos o kahit na Romualdez o kahit na Araneta, hindi na pwede. So, mahalin natin ang ating bansa. And I'd like to appeal, no, sa mga kababayan natin, kung gusto niyo sumama dito, maganda rin yon. At sa ating mga AFP, sirs, alam niyo ako, kilala niyo ako, no, magkakaibigan tayo, no, mataas ang respeto ko sa inyo. I have buried so many of our friends who are heroes, and the only ones that are standing between us and these tormentors are you. But if you are going to abandon us, that is okay. This will be your decision, but this is also our decision. Nakakatawa doon, mga sirs and moms ng AFP at PNP, natutunan ko maging matapang dahil sa inyo. Sa inyo ako natuto. So, yun lang yung gusto kong sabihin. Alerto po tayo dapat, sana, no? Alerto lang tayo kasi... na rin, Coach Oli, sa lahat, simbahan, lahat, community. Okay, panawagan na rin, syempre, of course, ulitin ko sa social media. Kaya sabi ko, alerto tayo pag nilive at gisingin ninyo yung mga kasamahan ninyo. Ikalat nyo sa mga GC ninyo. At ako'y nagtataka lang, sana pati yung ibang relihiyon. Kasi ito po naman, this is not about KOJC. Actually, kami naman ay hindi miyembro ng KOJC. Pero ito'y pinaglalaban natin dito yung karapatan na hindi po pwedeng papayagan natin ng mga abusado. Kaya sana makipagtulungan na rin ang ibang reliyon, ganoon na rin ibang politiko, ibang grupo, ibang ahensya, kung sino-sino na dapat, actually dapat mayroon ng gumigit na ritong matindi. Kaso wala sa katunayan, ang dami pa nga naming nababalitaan na pangalan na nandito na rin daw sila sa Davao. Para sukulin na nga rin itong KOJC. So, alerto lang po tayo mga sir, ma'am. Di umano. At yun, nananawagan din ako sa mga retired PNP, sa mga retired na mga kapulisan natin. Siguro kahit sila, napapangitan na rin sila sa mga ginagawa ng mga kapulisan ngayon dahil alam nila na hindi naman ganyan ang mga kapulisan natin noon, no? Kaya kasi isa din yang mga retired na mga kapulisan natin na isa rin sa mga nakikita ko may mga retired na mga pulis na nagpo-post sa social media sa mga hinanaing nila at sa mga napapanood nila na ginagawa ng mga kapulisan natin ngayon dito sa KOJC. Ayun. Eto lahatin na po natin, mga kababayan. So, lahat po ng mga Pilipino. Dahil kung ito po ay nagagawa sa isang kongregasyon na napakatibay ng pundasyon, napakalaki, may impluwensya na kongregasyon, nagagawa po nila ito sa ipakaya na ordinaryong Pilipino. Kaya tayo ay nananawagan sa sambayan ng Pilipino na magkaisa po tayo para ilaban, manindigan po sa tama. Kasi ito po tatandaan natin. Our life begins to end the day we became silent about things that matter to us. Okay? So pag naging silensyo tayo sa mga nakikita natin, doon na po matatapos. Kung hindi po tayo magsasalita, sino pa? 'Di ba? Kung walang papalag, sino pa? Talagang gagawin po nila lahat 'yan para sa pansarili po nilang kapakanan. Kaya dapat may pumupuna talaga. Kaya nga po, nandito tayo sa demokrasyang bansa para ipahayag natin ang ating mga saloobin at kanya-kanya nating opinion patungkol sa ating mga nararamdaman at patungkol sa ating bansang minamahal na Pilipinas.
May sinabi si Coach Oli na kinakausap niya yung mga ibang congregation, Hindi naman ito dahil lang sa KOJC, sabi niya, 'di ba? Pero meron akong gustong basahin. Maraming nakakaalam tungkol dito, So babasahin ko. Sabi niya, ito si Martin Neumoller. Sabi niya, first they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak for me. So kung ang pinakamalaking kamalian dito ay kung iisipin nyo na magkakahiwalay tayo dito, iisa tayo dito. At yung sakit ng, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan, iisa tayo dito. Kaya ito sinasabi natin to, ginagawa nila ito sa isa sa mga pinaka-safest, safest pa pinaka-safe na city sa Pilipinas, sa pinaka-organisado, pinaka-maayos, nagagawa nila to. Pag nagtagumpay sila rito, kaya na nilang gawin yan sa buong Pilipinas. Kayang-kaya na nilang gawin yan sa buong Pilipinas. Yun yung sinabi ni Cathy Binag, parang nilalaboratorio nila ang Davao. Kung kaya nilang pabagsakin si Duterte, kahit sino pwede nilang pabagsakin. Kung ang KOJC at si Pastor kaya nilang pabagsakin, kaya nila kahit na anong religion. Kaya nga ang mananakop, Ma'am Rain, hindi naman yung China mismong mga nasa gobyerno ang mananakop. Gusto nilang sakupin tayong lahat. Isa pang harassment, Boss Dada. Dahil sa inilabas na freeze order ng AMLAC laban sa The Kingdom of Jesus Christ at ang mga organisasyon na iuugnay dito ay hindi na makakain ang mga kabataang pinangangalagaan nito. Pati ang kanilang mga pag-aaral maaapektuhan. Iyaan ang iginigiit ng mga abogado ng KOJC sa isang press conference. Si Sara Santos para sa balita. You should have considered that hindi si pastor lang yung tinira ninyo dito Tinira ninyo dito yung mga group, yung mga institutions na hindi naman talaga kasali. Inaprubahan ng Court of Appeals ang 20-day freeze order na petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa assets ni Pastor Apollo C. Kibuloy at siyam niyang mga kasamahan sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasama rin sa nasabing freeze order ang mismong KOJC at mga organisasyon na konektado dito tulad ng Children's Joy Foundation Incorporated o CJFI, gayon din ang SMNI, franchise owner ng Suarasug Media Corporation. Bilang founder ng Children's Joy Foundation, inilaan ng butihing pastor ang CJFI para pangalagaan ang mga batang mahihirap at walang mga tahanan. Karamihan sa kanila, wala ring mga magulang. Simula pa noong taong 1998, nagpapatuloy ang CJFI sa pagkupkop at pagsuporta sa mga batang nangangailangan ng kalinga at tulong, kabilang na rin ang rehabilitasyon. Iginiit ng isang political commentator at isa sa mga legal counsel ng KOJC na kasama sa freeze order ng AMLAC ay ang pag-freeze ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at edukasyon ng mga kabataan na nasa pangangalaga ng Children's Joy Foundation Incorporated. As we speak, yung mga bata sa Barangay Kawayan at Tamayong, hindi pa nakakatulog yun dahil sa trauma kanina hanggang ngayon. Yung mga bata sa Children's Joy Foundation, hindi natin alam kung ano ipapakain bukas, kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Alam niyo ba kung anong ginagawa? Pero yung inosenteng bata na pinapaligiran ng mga pulis o naka-uniforme ng pulis sa Barangay Kawayan, Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Yung mga bata sa Children's Joy Foundation sa Quezon City, sa kung saan-saan parte hanggang Amerika, hindi natin alam paano sila mag-aalmusal bukas, kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Anong klase? Okay lang kayo, Mr. Marcos, magsinghutang kayo dyan, magdamag, wala kaming pakialam. Mag-overdose kayo, for all we care. But these are children, innocent children. You are not questioning the people who are in Congress, but you are taking money away from children.
Yung freeze order po, kasama yung Children's Joy Foundation. Na kumakain araw-araw. Mga bata ho ito whose parents cannot afford to give them a good life. Whose parents cannot afford to send them to school, feed them 3 times a day. Ito po ang na-freeze ninyo. Pagkain ng mga bata. Edukasyon ng mga bata. Where is the justice here? Dagdag din ni Attorney Dina Tolentino Fuentes, ang hakbang ng AMLAC ay labag sa karapatan ng mga kabataan na nakasaad sa United Nations. Apparently, this would be a violation of the Convention on the Rights of the Children with the United Nations. Because they are entitled to safety, they are entitled to the basic rights, but if they cannot eat, where are the basic rights of the children? If they are not safe in their own homes, where are the basic rights of children? What will happen to these children? Will they grow up respecting the state? Or will they grow up hating the state or the instruments of the state? Ayon kay Attorney Israelito Torion, isa ring legal counsel ng KOJC, nakakaawang makita na ang mga inosenteng bata ang maaapektuhan sa ginawang hakbang ng AMLAC. Yung mga scholars ni Pastor, correct, no, na umaasa lamang dito po sa suporta ng KOJC. Pasensyahan na po, wala po kayong maasahan muna ngayon ng KOJC at kawawa naman itong mga inosenteng mga tao, thousands po ito na magsasuffer because of this order, but we have no other recourse except to avail of legal remedies that are with us, and we hope and pray that justice would still be there when we file the motions to lift or we opt to file a petition for certiorari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Ito yung pinakasukdulan na kasamaan talaga nila no? Na pati yung mga kabataan, mga bata, idadamay mo. Kaya, alam mo, si Risa Ontiveros, di ko maintindihan, ba't hindi nagsasalita tungkol dito Commission on Human Rights, yung DSWD, itong mga Makabayan Black, hindi ba sila yung women, para sa kabataan, di ba? Yung may pro-recruitment ng kabataan. Recruitment ng kabataan, Diyos ko po. Invento lang yun, wala silang pakialam talaga sa human rights or sa wala. Sobra tong ginawa nila na to. Kasi katulad ng lagi natin sinasabi, ang KOJC, isang malaking grupo yan. May mga pinapasweldo yan, pinapakain yan. Dito lang sa compound, 45 na kaban na bigas ang kanilang isinasaing dahil ang dami nilang kumakain dito. Araw-araw yan tapos ito pa yung mga bata. So hindi na talaga nila alam kung saan nila kukunin itong kanilang pantustos sa pang-araw-araw kung sinisikil nyo na yung kanilang malayang pagpapahayag. Sinisikil nyo pa yung pati psychological trauma. Pati ba naman yung sikmura nila? Hindi ba? Idadamay nyo pa rito. May mga pamilya din ang mga yan. May mga pamilya na umaasa yung mga yan sa mga sweldo nila. Tapos hinarang pa natin. Ang pinakamasaklap nito, pinagbasihan pa yung kaso sa Amerika, hindi yung kaso dito sa atin. Ang ganda nga ng sagot ni PRRD dito sa tanong na ito ni Ma'am Trixie Cruzangles sa kanilang podcast. Ang ganda ng sagot ni PRRD dito, pasok na pasok, na hindi naman to public funds na hindi naman siya taga-gobyerno, wala naman siyang kumbaga wala naman ni isa sa kanilang grupo o sa KOJC nagrereklamo tungkol sa paggamit ng pera ng simbahan. So bakit biglang may ganyan? Pero sa kabila nun, mga bossing, bumabaha ng suporta. Ang dami kong nare-receive na mga messages coming from mga OFW. Nagtatanong sila kung saan ba sila pwedeng magpadala ng tulong sa KOJC. Maaring kaya niyong sikilin yung KOJC pagdating sa kanilang mga bangko, i-freeze nyo lahat yan. Pero yung pagbabayanihan, yung puso ng Pilipino, hindi nyo yan matatawaran. Kaya itatanong natin, kasi madami nagtatanong sa akin, pwede ko bang sa'yo ipadala? Sabi ko hindi, ayaw ko humawak ng anything monetary, lalong-lalo na kung hindi para sa akin. Kaya itatanong natin sa pamunuan ng KOJC kung saan kayo pwedeng maghatid ng inyong tulong. Na-appreciate namin, di namin alam kung tatanggap sila, pero ang dami-dami talagang nagtatanong sa atin kung saan sila kasi alam nila, mga kabataan magpapadala daw sila ng gatas, everything. Yung mga OFW talaga, yung mga bagong bayani natin, talagang resilient sila.
sila. Kulit sila ng kulit sa akin. So I will ask later yung mga taga dito sa KOJC para malaman natin kung paano yung sistema, kung they will accept. At pasalamatan natin yung mga OFW natin na talaga naman napakabait. Ito talaga yung tunay na nagmamahal sa ating bayan. Sila, malayo sila sa Pilipinas, pero alam nila, sila mismo ang nakakita kung ano po talaga ang nangyayari. Kaya nga, paulit-ulit, dapat it's about time. This is the high time, mga kababayan, na piliin natin yung pong tama. Okay? Kasi, eto, lagi po natin tatandaan, no? If you are neutral in a situation of injustice, you have chosen the side of oppressor. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nanahimik at may nakikita kang mali, parang tinutulungan mo na rin sila na gumawa ng pagkakamali. Correct. Ganda. My turn? Okay. Okay, so ang ganda ng mga sinasabi ng mga kasama ko dito. Sobrang ganda. Kasi ulitin ko yung sinabi ni President Duterte, itong mga nakaupo ngayon, mga palibhasa, mga taga Forbes Park yan, no? At may mga kaibigan din ako sa Forbes Park, pero hindi katulad nila na bumaba at inalam yung ibang sitwasyon ng ating mga kababayan na hirap sa buhay. Pero itong mga elitistang ito, yung mga nakaluklok ngayon sa pwesto, malas lang, wala silang pakialam sa mahihirap. At ulitin ko, sinabi ni Pierre RD, hindi nila kilala ang Pilipino. Kung kaya't binabastos tayo ng ganito at niyuyurakan yung mga karapatan natin ng ganito na akala nila papayag tayo. So habang ito ay isang napakadilim na kasaysayan, nakabanata sa ating kasaysayan, I also believe that this is the shining moment in our history. No, kasi bilib na bilib ako sa Pilipino. Alam na alam ko, kilalang kilala ko ang Pilipino. Kasi nung nagtrabaho kay Pierre RD, kahit yung trabaho ko noon bilang doktor sa mahihirap, nasa baba talaga ako at alam ko ang Pilipino marunong lumaban at napakaganda ng puso ng Pilipino. All over the world, pinakamaganda ang puso ng Pilipino. Yan ang regalo natin sa mundo, sa sangkatauhan. Kaya gusto ko yung kinuwento ni Dada na nagbabayanihan tayo dito ngayon kasi ang ating bansa ay nasa isang malaking kapahamakan. Kasi ang nakaupo ngayon ay pasista. At meron, for instance ngayon, no, yung talagang nililimas ang kaban natin. Merong sovereign guarantee ngayon, sovereign guarantee na maraming example, napakaraming example. Pero itong sa housing ngayon, isang malaking sampal sa mukha ng Pilipino na talagang ninanakawan tayo. Yung 1 trillion to 4 trillion na siguradong ibabayad sa mga contractors. Na sigurado kami, kaibigan ni Marcos yan. Kasi alam namin kung anong ibig sabihin ng Marcos, magnanakaw at corrupt. So alam natin yan. So kami, at marami silang ginagawa ngayon, pinapatahimik ang media ngayon. Ang PNA ngayon, ang order sa kanila, narinig namin, di umano, na wala na dapat na magbabalita tungkol sa Vice President. Yung huling balita nila ay yung tungkol sa libreng sakay ng Office of the Vice President. Pagkatapos nun, dapat tumahimik na. So, wala kang maririnig tungkol kay Cathy Binag, wala kang maririnig sa kabangagan ng President na ito. Di umano, wala tayong naririnig. So, the average Filipino na hindi nakakaalam nito, marami tayong kababayan na ngayon ay bulag. So, magbayanihan tayo. Ang akala nila, itong mga nakaluklok, sila yung may kapangyarihan na yan. At katulad ng sinabi ni Vice President, hindi na nila pakakawalan yan. Itong mga ito, no, palibhasa, luto na yung utak nila sa droga, hindi nag-aaral ng kasaysayan. Ang kapangyarihan na yan ay galing sa taong bayan at taong bayan din ang pwedeng kumuha niyan. So, magtulungan tayo dito. So, maraming salamat kasi alam ko, pupusta ako parati sa Pilipino. No? Yun. Hanggang ngayon nagtataka pa rin talaga ako na yung katulad yan kay Risa Ontiveros, kay Abalos at kay Torre. Unahin ko muna kay Risa. Simulat sa poll nung tumakbo siya bilang politiko, sa kung saan sa mga ng gobyerno, posisyon, palagi niyang sinasabi na ang kanyang gagawin para sa bansa natin ay para sa kabataan at kapakanan ng mga kabataan. Pero tignan nyo ngayon, Senator Risa Ontiveros, yung ginawa nyo.
Ultimong mga kabataan po ang nadadamay at naapektuhan sa ginawa nyo. Sa ginawa nyo dito sa KOJC at lalong-lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Akala ko ba, kasi simulat sa pool na nakilala ko kayo, laging bungad nyo yan na para sa kabataan at kababaihan ang inyong pinaglalaban sa bansa natin. Pero ngayon, na nakikita naman natin na ultimong mga kababaihan na po at mga kabataan na ang naapektuhan sa ginagawang panggigipit sa KOJC. Ikaw, Tore, isa kang pulis, may pangako ka na pangalagaan mo ang kapakanan ng bawat kabataan dito sa Pilipinas. Pero tignan niyo yung ginagawa niyo ngayon dito sa KOJC. Ultimong mga kabataan ang nadadamay sa panggigipit niyo. Mga kabataan ng talagang mas naapektuhan at kababaihan. Ikaw naman, Abalos, DILG. Ikaw naman, Abalos. Di ba parte mo din yan na pangalagaan ng kapakanan ng kabataan at mga kababaihan? Pero tingnan niyo yung ginagawa niyo ngayon. No? Sobra na yung panggigipit niyo sa mga tao. Sana naman tama na. Aminado kami na may pinaglalaban kayo pero wala na sa ayos yung pinaglalaban niyo. Ayan, pero bago natin ibigay kay Coach Oli, promote lang natin yung isang alternative YouTube channel ng DZAR, yung DZAR 1020 News. Ayan, i-follow nyo po yan. Pagkain dito sa Waxis, hindi nga lang yata kompleto yung menu. Pero at least matitikman ninyo, ayan ay local. Dito yan sa Davao. Dito magsisimula yan. At saka ang dami actually nag-message sa akin, sana daw yung mga food trucks na yan makarating hanggang Maynila. Para matikman nila. Malay mo naman. Hindi ba? At saka congratulations again sa JMC dahil sila po ay umangat ang pwesto sa top performing school sa Davao Region. Kaya congratulations sa mga taga JMC, syempre Waxis, puntahan nyo dyan sa Kadayawan Festival. Palakpakan natin. At yung mga nagbabantay dito sa KOJC, ayan, magandang gabi sa inyo. Coach Oli. Ayan, tayo'y overtime na kaya hindi ko napakatagalan. Pero nagpapasalamat ako at marami akong nababasa na gusto magpadala ng pera. Ulitin po namin, kahit 5 po, hindi tatanggap ang Banateros. Tatanungin namin at pwede nyo idiretso mismo sa KOJC. Pero kung kayo po ay hindi naman makatulong, hindi naman po sila nanghihingi. Panalangin, suporta, ikalat ninyo. Pag may sumugod, kalat nyo agad. Yan ay malaking tulong na po. Maraming salamat po. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. Ako naman po si Master Judea. Yan, ako naman po si Boss Dada at syempre ang ating guest si Doc Lorraine Badoy para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Alright, maraming salamat. Magandang gabi. Good evening. Sarap naman. Nag-enjoy ako. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Kamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.